horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi na nga makapaniwala itong si Jenny na kung ano-ano na lamang ang ginagawa ni Megan sa kanya. Humantong pa nga ito sa pananakit ng dalaga at dahilan ng kanilang pag-aaway. Agad ngang umawat itong si Nate at sinabing tigilan na umano ni Megan si Jenny. Marami din sa mga kasamahan ni Jenny ang nagulat sa tinrato nga ni Megan sa dalaga. Sa paghahulog nga ni Megan sa swimming pool, sakto namang dumating si Madam Amelia at Dara. Nagulat ang mag-ina sa nakita nila na nakalubog na sa swimming pool itong si Megan. Agad nga ngayong sinabi ni Madam Amelia na ano umano ang ginawa ni Jenny sa kanyang apo. Ngunit paliwanag ni Jenny na wala siyang ginagawa kay Megan. Sa katunayan, si Megan pa nga ang nangunang manghalblot ng buhok at hinila nga siya sa pool. Ngunit si Megan umano ang nahulog. Sa pagkakataong ito ay agad na ngang sinabi nitong si Amelia na kinakailangan na nilang umuwi kasama si Megan. Wala umanong mapapala si Megan kung patuloy ang kanyang pakikipagtalo kay Jenny. Ang mga mababang uri umano ng tao na tulad kay Jenny ay hindi na umano binibigyan pa ng panahon. Kaya naman itong si Jenny ay hindi makapaniwala sa pangliliit ni Madam Amelia sa kanya. Narinig din ninyo ng mga iba pa nilang kasama sa Yumi Group. Maging itong si Nate ay talaga namang hindi makapaniwala sa mga sinabi ni Madam Amelia laban kay Jenny. Kaya agad ngang sinabi nitong si Nate na wag na lamang umanong pansinin ni Jenny ang mga halari sapagkat noon pa man ay talaga namang sobra-sobra na kung mapangbalat kayo itong mga halari. Kaya magtataka pa ba itong si Jenny sa mga asal ngayon nitong si Megan. Sa kabilang banda, dahil sa ginawa nga umano nitong si Jenny kay Megan, ay masinsinan ngang kinausap ni Amelia at Dara itong si Megan. Sinabi umano nitong si Madam Amelia na wag na nga raw umanong magpapatalo pa kay Jenny. Gawin umano ni Megan ang nararapat at wag nga raw nitong hahayaang maagaw sa kanya ang bituin. Nasa rurok na umano ng tagumpay si Megan, kaya sana'y panatilihin ito ng dalaga. At wag nga raw nitong hahayaan na agawin ni Jenny ang kanyang tagumpay. Isipin umano ni Megan na isa siyang halari at daladala nga ni Megan ang kasikatan ng kanyang ina na itong si Dara. Tila mas minamanipula pa nga ni Amelia at Dara si Megan. Ngunit malinaw ang katotohanan na sa kanilang dalawa ni Jenny ay mas paniniwalaan ng mga tao si Jenny. Lalo pa na hindi nga biro ang akyat ng tagumpay ni Jenny. Mula sa baba hanggang sa pinakataas ay sinikap nga ng dalaga na maabot ang kanyang mga pangarap. At hindi rin biro ang kanyang tagumpay dahil marami ring balakid ang nakaharang bago nga nakuha ni Jenny ang kanyang mga pangarap. Samantalang, tuwang-tuwa nga si Minchi mula sa ospital na kanilang pinagpuntahan nitong si Perry dahil sa wakas ay mabibili na nga ni Perry ang kabilang tenga na pwede ngang gamitin ito para makarinig sa boses ng kanyang anak na si Jenny. Kaya naman iniwan saglit ni Minchi itong si Perry roon para magbayad. Ngunit nagkasalubong nga sila nitong si Amelia. Si Amelia na mula rin sa naturang ospital para kumustahin na ang kalagayan ng kanyang sitwasyon dahil sa kanyang malalang sakit na cancer. Kaya nag-cruise nga ang landas ni Amelia at Minchi. Sinabi nga ni Amelia, kinuha niya ang pagkakataon na makausap ng masinsinan si Minchi. Sinabi nga nitong si Amelia na bakit hindi na lamang yayain umano ni Minchi na magtrabaho kasama ang kanyang anak. Sa katunayan ay nagiging wild at bully na umano si Jenny sa kanyang apong si Megan dahil nga raw sa hinulog nga ni Jenny si Megan sa swimming pool. Kaya naman baka naiinggit umano si Jenny kay Megan.
Mas mabuti pa umano ay bumalik na lamang si Jenny sa kanilang baryo at magtinda ng isda tulad ng kanyang ina. Hindi nagustuhan ni Minchi ang mga sinabi nitong si Madam Amelia, kaya sinampal niya ng katotohanan itong si Madam Amelia na kung ano man ang naging pangarap ni Jenny ay susuportahan niya iyon. Walang sinuman na makakaharang sa pangarap ng kanyang anak tulad nga ng ginawa noon ni Madam Amelia kay Minchi. Kung hindi umano naabot ni Minchi ang kanyang mga pangarap, ay gagawin niya bilang ina. Naabutin ito ni Jenny. Kaya naman, hindi nga makapaniwala itong si Amelia na kayang-kaya ng pagsalitain ni Minchi ang kanyang sarili laban dito. Dahil mula noon pa man, mula sa kasikatan ng Rosabelas, ay talaga namang minamaliit nitong si Amelia si Minchi. Subalit dahil salat ang pagkakataon at nasa tuktok ng tagumpay ang mga halari, ay hindi na nagawa pang ipagtanggol ni Minchi ang kanyang sarili. Bagkus, pinili na ni Minchi na umalis sa Rosabelas at mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang anak na si Jenny. Sumunod naman itong si Perry at namuhay na nga sila bilang buong pamilya. Subalit sa pagkakataong ito ay hindi umanuhahayaan nitong si Minchi na mawala ang pangarap ng kanyang anak dahil lang sa mga iilang taong mababa ang tingin sa kanila. Kaya naman itong si Amelia ay dahil tila hindi niya nagustuhan ang mga sinabi ni Minchi, ay talaga namang inatake siya sa puso. Kaya agad ngang tumawag ng nurse itong si Minchi upang tulungan itong si Amelia. Dali-dali ngang pumunta itong si Minchi para kumustahin si Amelia. Agad ring tumawag itong si Minchi dito kay Jenny para sabihan itong si Megan na nasa ospital umano itong si Madam Amelia at inatake ito. Kaya itong si Jenny ay sinabihan nga itong si Megan na kailangan umanong puntahan nito ang kanyang lola. Kaya dali-dali ngang pinuntahan nitong si Megan ang kanyang lola roon. Subalit sumunod naman itong si Jenny. Kaya dito ay kinumusta nga ni Jenny si Madam Amelia. Dito na kaya magkakaroon ng spark ang tila damdamin nitong si Amelia kay Jenny. Matapos nga siyang tulungan nitong si Jenny dahil sa kanyang sitwasyon. Habang itong si Megan kulelat na naman. Huling-huli sa eksena. Kaya dito naramdaman nitong si Amelia na para bang may kakaiba na anggulo itong si Jenny na pagkakahawi kay Dio. Kaya dahil dito ay maaalala nga ni Amelia at makikita niya ang sarili niyang anak na si Dio kay Jenny. Kaya naman ito kayang bugso ng damdamin ni Amelia ang magbibigay daan para malaman niya ang katotohanan na anak nga ni Dio itong si Jenny. Ibang-iba umano si Dio. Tulad ni Jenny ay nagsumikap sa sarili at hindi niya ginamit ang kanyang pagiging sikat at pera para lamang maitaguyod ang kanyang pangarap kasama nga ang mga iilan niyang kasama sa banda na Rosabela.